nagpapasalamat ako sa Linlang, to Juliana na mapangahas, umabot ng Korea. Yeah. It's not always about winning. It's about being grateful. Marami yung nagduda sa kakayahan ni Kimi. Marami yung kumu-question bakit siya daw yung ginawang bida dyan, yung lead actress dyan na makaka-partner ni Paolo. Marami yung nagsasabi na hindi kaya ni Kimi, na wala daw siyang potential and all. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit, ayun yung Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayo mag-subscribe dito sa ating munting channel para lagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Talaga namang marami ang bumilib sa dance performance ng ating Chinita Princess na si Kim Chiu. Kanina lamang yan sa ASAP Live. And while watching her performance mga chika, ine-expect ko na talagang magagawa niya yan perfectly. Kasi aware naman tayo na si Kimi ay nagwo-workout kung saan inaaral or pinapractice niyang gawing flexible yung kanyang katawan. Kaya kanina mga chika, very flawless yung kanyang naging performance. Pero mga chika, for now, gusto kong tutukan natin yung ginawang pag-i-interview sa kanya ng kanyang ASAP family after nung ginawa niyang pagsayaw. And dyan nga sa interview na yun mga chika, once again, ay napabilib na naman ako ni Kimi. Kasi mga chika, kinongratulate siya dyan ng kanyang mga kasamahang host sa ASAP Live. Kumbaga, in-acknowledge nila yung galing ni Kimi dahil nga sa pagkakauwi niya mga chika ng tropeyo ng Most Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards ngayong taon. At dyan nga mga chika, nagpasalamat si Kimi doon sa serye na naging dahilan kung bakit siya nanalo. At iyon ay walang iba kundi ang Linlang. We just wanna say congratulations. We are so proud of you. Ano ba yung unforgettable moment mo from the Seoul International Drama Award? Sobrang happy and very grateful. And lagi kong nire-relieve yung moment na yun dahil syempre hindi na ata mauulit yun. So, ayun, nagpapasalamat ako sa Linlang, to Juliana na mapangahas, umabot ng Korea. Yes. Thank you so much, Dreamscape. Thank you sa lahat talaga. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, malaki talaga yung pasasalamat ko. Thank you so much, ABS-CBN, of course. Thank you so much to my ASAP family, Dreamscape family, and of course to Sir Deo. Thank you so much. And small trivia tayo mga chika. Alam nyo ba na isang taon na simula nung inirelease yung Linlang sa Amazon Prime Video? October 5, 2023 yan mga chika nung nilaunch at pinagkaguluhan ng maraming mga manunood. At dyan nga mga chika, yung naging daan. Kaya naman naging sunod-sunod yung blessings ni Kimi. Kumbaga nung simula kasi niyan mga chika, sa totoo ito narinig ko na chismis at nabasa rin before. Marami yung nagduda sa kakayahan ni Kimi. Marami yung kumu-question bakit siya daw yung ginawang bida dyan, yung lead actress dyan na makaka-partner ni Paolo. Marami yung nagsasabi na hindi kaya ni Kimi, na wala daw siyang potential and all. Kasi machika, di ba alam naman natin na si Kimi ay nanggaling yan sa mga shows na romance comedy at romance drama. Kumbaga machika, dyan siya naging expert through the years. Tapos bigla niyang pinasok ang Linlang na talaga namang may pagka-dark drama mga chika. Medyo heavy yung actingan dyan, medyo heavy yung sigawan, yung iyakan. Kaya mga chika, nagtataka sila bakit daw si Kimi yung ginawang bida. But here's the thing mga chika, nagkaroon ng plot twist. Kumbaga, biglaan nung napanood at nasubaybayan nila yung Linlang, nakita nila yung galing at potential ni Kimi para ma-handle yung ganito kagandang lead role. Kumbaga mga chika, sabi ng mga manonood talagang fit na fit kay Kimi yung role bilang Juliana. At ngayon nga mga chika, kitang-kita nyo naman kahit isang taon na yung nakalipas, nakakakuha pa rin sila ng mga awards dyan sa series na yan. Di ba nakakatuwa mga chika? Kaya nga hindi ko rin masisi si Kimi kung bakit sobrang thankful siya dyan sa Linlang at lalo na doon sa nagpasok sa kanya sa project na yan na si Sir Deo. And one more thing na talagang pinasasalamatan nating mga Kim Pao fans, dahil sa Linlang, kaya nabuo yung love team na talaga namang pinagkakaguluhan nating lahat ngayon. At yun nga ay ang Kim Pao. Kasi mga chika, yan yung first series na pinagsamahan nila, naging patok at nasundan kaagad. Mantala mga chika, dyan din sa mismong interview na yan ay nabigyan ng pagkakataon si Kim na mag-share ng kanyang words of encouragement para doon sa mga batang nangangarap na maabot yung mga achievement na meron siya ngayon. And I expect nothing less
Pakinggan nyo to mga kachika. Anong gusto mong sabihin? Dahil proud na proud ang buong Pilipinas sa'yo. What do you wanna say sa mga batang nangangarap? Napaka-uwi ng buong Pilipinas. Totoo naman. Proud. Tatakbo. Actually, that is true. Pero sa lahat na nangangarap, it's not always about winning. It's about being grateful and being thankful. Yun lang. Kahit anong mangyari, anong matanggap, ups and downs. Kaya nga di ba yung lifeline, up and down, dahil humihinga ang buhay. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Kaya let's savor the moment. O di ba mga chika, kumbaga binigyan ng emphasis ni Kimi dyan na yung buhay ay mayroong ups and downs. Kumbaga hindi ka laging nasa taas. Minsan nasa baba ka rin. Basta ang importante para sa kanya mga chika, ang tunay na panalo ay yung mga taong hindi sumusuko sa buhay. Kaya nga as what I'm always telling everyone dito sa vlog ko mga chika, Kim deserves everything na meron siya ngayon. Yung mga endorsements, yung mga projects, yung mga out of town and out of the country shows, and higit sa lahat, yung kanyang lovey-dovey na si Paolo Abilino. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!